Pero the thing is, he is lying. Takot ibigay ang katotohanan. No, it's a cult. It's a cult. I have my hats off kay Miss Vilma Santos. Pero bakit mo naman gagawing Vice Governor yung anak mo, por Diyos, por Santos? Or por Diyos, por Santo. So, ayon can be a conduit. Unfair or fair? Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Okay mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy list. Okay, so pag-usapan natin is politika dahil yung sabihin nating asawa ni Vice na si Ayon Perez tatakbo bilang counselor sa kanyang bayan sa Tarlac, Concepcion Tarlac in particular. So, it's frenzied here in the United States dahil nga sa politika, katatapos lang ng masigabong na at mas maganda na debate between Vance ng Republican at ni Mr. Tim Walz na governor ng Minnesota para sa Democrat. Magaling itong si Vance. He's an orator, a debater, galing Yale University. Pero the thing is, he is lying. Iba talaga pag nagsisunungaling ka na, kahit ano pang galing mo at alam mo yung mga issues, hindi talaga pwedeng manalo. Walz, he was a little awkward, lalo na sa beginning, pero lumalaban, pumupukpok siya sa dulo, and yun nga, natanong na ni Mr. Walz kung naniniwala si Vance na natalo si Trump sa eleksyon. And si Vance was not able to answer it. Takot siya. Takot siyang ibigay yun dahil kay Mr. Trump. Ibigay ang katotohanan. Takot ibigay ang katotohanan. So that is exactly what's going on here in the United States, and marami akong kilalang mga Filipino na interestingly talaga, they will change their values para lang maiangat, maiboto si Mr. Trump. May kilala lang ako, no? Itong si Trump, minaliit ang pagkamatay ng mga soldiers, US soldiers. Sinabihan niya na suckers and losers. Itong mga military, mga generals, yung na nagpapakamatay, nagpapakahero. At yet, yung kilala ko, yung asawa, or yung kamag-anak, nasa military. Pero okay lang, bobotohin pa rin niya si Trump. Sinabi ko na bastos itong si Trump, di ba? Naalala nyo, in his 2020 run, nabanggit at naipakita na ang mga babae, binabastos niya. And yet, itong kausap ko na babae, okay lang para lang kay Mr. Trump. Only because she wants Trump. So, ang nakikita natin, kulto na talaga ang pangyayari ito. No, it's a cult. It's a cult. It's sad. And yet, I am more hopeful here in the United States. Now, ngayon, pumunta naman tayo sa pangyayari sa Pilipinas na kung saan parang there's that feast-like o fiesta-like na syempre, iangat yung mga pangalan na tatakbo. I have my hats off kay Miss Vilma Santos. Talagang magaling siyang artista, magaling siyang actress. And I was always rooting for her politically and even in her artistic choices. Pero come on, kita nyo naman, natatakbo ka as governor uli ng Batangas, which I have no problems with. Pero bakit mo naman gagawing vice governor yung anak mo, si Lucky Manzano? Pangit tignan. Pangit talaga tignan. Na halos ang buong kamag-anak itatakbo. Do not give me that na tipong nagsasabi kayo na so what? So what? Basta maibigay lang sa politika, it doesn't look good. You are only giving that leeway. You're only allowing na magkaroon ng mga political dynasty. Por Diyos, por Santos.
Or por Diyos, por Santo, Miss Vilma Santos. Come on. Okay na yung track record nyo eh. Okay na kayo. Respetado kayo and yet you're doing this. Your image po ninyo sinisira ninyo. Kahit yung sabihin na napakagaling po ninyo at I'm sure si Luis Manzano will also probably do the same. The thing is, saan ang checks and balances dito? Kung may mangyari na hindi maganda, let's just say, kay Vilma, anong sasabihin ng Vice Governor na si Luis Manzano? Anong sasabihin mo naman, Ms. Vilma Santos, sa iyong Vice Governor kung may mangyaring masama or may ginawang masama si Lucky Manzano or si Luis Manzano? Hindi ba nakakahiya na yung sa Senado, magkakapatid, nandoon? Unbelievable. Alright, so punta naman tayo sa pangyayari ito ni Ayon Perez. Actually, I like it na Ayon Perez, tahimik na tao, simpleng tao, is there and will try to be into politics. I see na maayos siyang tao, considering na mahal niya yung mga pamilya niya. At the same time, I think yung puso niya is also nice and good. Lalong-lalo na, he will provide energy. Kahit sa council, kahit sa umpisa pa lang, tungkol sa youth, sa mga issues ng pambata, tungkol sa sports, and at the same time, yung mga pangyayari sa mga maliliit. And of course, yung LGBTQ issues. That courage na sumama with Vice at gawin niya na partner or romantic partner si Vice, that says it all. Strong. He has that strength. At the same time, kahit sabihin nating unfair, no? Na malalagay, and I'm sure, ganun talaga, that's the reality of it. Through him, makikita natin yung mga issues na pwedeng ilatag din ni Vice Ganda. We know na marami na ang kumukumbinsi kay Vice na magpatakbo. And she will make it in whatever position, even pagiging presidente. She could win, pero sabi niya hindi. And I'm sure because of the opportunities, and maybe she felt na maybe it's not the time, maybe it's not her position right now, pero makikita nyo, Vice has malawak na pag-iisip and very deep na pag-iisip on current issues. Nakikita niyo naman sa mga salita niya even in Showtime, di ba? Kung ano yung tama at mali. Recently lang nga pinag-usapan yung tungkol sa sardinas. Yun ang ginagawa na lang ng mga tao. Mag-pack ng sardinas, mag-pack ng pagkain. Well, that is the reality. And malamang sa hindi, Ayon will have to do the same. Pero hopefully, with Vice there, assisting, helping, providing some direction to Ayon, this is going to be beyond mag-prepare at mag-pack ng sardinas sa mga kababayan. Lalong-lalo na sa Tarlac. So, Ayon can be a conduit. Unfair or fair. Pero this will be a good tandem and this will also enhance, provide that depth sa personality ni Ayon. And sa mga nagsasabi, even kay Diwata, yung sa Pares, to be honest, hindi ako nanonood sa mga vlogs ni Pares o ni Diwata. No, I don't. Pero sa mga nagsasabi na bakit siya tatakbo, anong alam niya? This is a fresh perspective kung sumali siya sa politika. Pero I hope hindi sila magamit at instead ipakita talaga at ipaglaban yung tunay na adikain na tungkol sa tulong sa mahihirap. Hindi lang tulong na sa pagkain, pamimigay ng pagkain, pero matagal na maiahon ang mga mahihirap. With no corruption, tanggalin yung corruption. I really hope Diwata and Ayon will have that strength. To be fair, ang daming artistang tumatakbo. Why can't a content creator do the same? Huwag maliitin. In fact, ang content creator, to be honest, is nag-iisip yan kung paano mailagay yung sarili to make things good. And in fact, for those na gustong magpatakbo, social media access is for everyone. So, use that format para magpakilala kayo. And Ayon and Diwata will provide hopefully fresh perspective.
hopefully, wag lang sila malamon ng sistema. So, to Ayon Perez and Vice, isang good luck po sa inyo. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Please subscribe po sa ating channel. Give it a thumbs up itong video na to and hit on that notification bell. Again, we still have that $1.99 per month na mga vlogs, exclusive vlogs. And again, ito po si Kuya Mike. Until next time.